PhilHealth is just sitting on piles of money. That's what lawmakers from the House Committee on Health found during a hearing on May. As much as 173.4 billion pesos, and that's just from one source, contributions from PhilHealth members. Apart from that, PhilHealth also has more than 38 billion pesos from government subsidies, and in total, over 463 billion pesos in reserve funds. Lawmakers were aggrieved and questioned why the funds were not being used to help Filipinos. Marikina Representative Stella Kimbo, who is also an economist, hit the state insurer for not increasing members' benefits. Pabibilaukan po kami dito. Katulad po ng PhilHealth, kayo PhilHealth clearly nabibilaukan po kayo sa dami po ng pera na pumapasok sa inyo. Kami rin po dito nabibilaukan po. Ang taas ng sinisingil ninyo. Pero bakit ang konti ng isinusuka ninyo sa tao, di ba? To which PhilHealth replied, "We have increased our benefit packages starting last year, and even recently, Mr. Chairperson, we have increased the case rates on bronchial asthma and neonatal sepsis. There are also still packages that will be increased this year, Mr. Chairperson, as well as increase in the benefits covering and covered by the Consulta program, Mr. Chair." Kimbo also questioned PhilHealth's high premium rate. She believes the state health insurer should bring down its contribution rate or even suspend collection to relieve workers of this burden, considering the high prices of food right now. Bakit hindi tayo mag-suspend ng ng payments? Okay? Kaya nga, meron akong resolution. Suspend premium payments. That's a big possibility. Correct? Hirap ang taong bayan. Suspend premium payments. At matagal ko na sinasabi po ito sa inyo, lagi po ninyong tinututulan. The problem is, PhilHealth premium increases are already legislated. Under the Universal Healthcare Act, contributions were supposed to increase by 0.5% every year, beginning in 2021 until it reaches 5% from 2024 to 2025. Yung kanilang due diligence, hindi lang dapat legal ang kinonsulta nila, dapat kinonsulta nila yung may-ari ng pondo. Dapat kinonsulta nila ang taong bayan dahil ang PhilHealth ay pondo ng bayan. Dismayado ang mga medical practitioners sa inilabas na circular ng Department of Finance o DOF na ibabalik sa National Treasury ang nasa 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon sa mga grupo, dapat ay ginamit ang pondo ng PhilHealth para mas mapabuti ang benepisyo lalo pa ng mga mahihirap na mamamayan. Ang pakiusap po namin, dagdagan na lang po yung benepisyo para mas medyo gumaan naman po ang kahirapan ng mga Pilipino. Kaya upang ang issue na ito ay ma-resolve, ay minaparapat namin na mag-file ng isang petition sa Supreme Court questioning the legality and the constitutionality ng paglipat o pag-transfer ng pondo ng PhilHealth sa General Fund. Pag nakuha na po yan, mawawalan po tayo ng funds para po sa PhilHealth po. And it means a lot of people will suffer sa kanilang mga sakit pag sila ng hospital. Sana makapag-decide sila before the SONA. Kasi once na yung fiscal year ay natapos at naisoli na, Ryan, tapos na po yun. Kawawa naman ng Pilipino. Hindi na natin, fiscal year kasi, Ryan, magtatapos yan sa SONA magpapanibago tayo. So baka hindi na natin makuha ho yun. Kailangan mapigilan po yun. Kaya nagmamadali po tayo. So we have only about 2 weeks para ho i-push ito. The Department of Finance circular mandates that the government agency return unused subsidy funds to the National Treasury. Na-analyze sila na may sobra, almost 90 billion. So, anong nangyari? Nagkaroon ng DOF Circular 003-2024 that all excess funds pupunta ngayon sa National Treasury para
tugunan yung unprogrammed funds. Ang unprogrammed funds are programs na wala pa, iniisip pa lang, pero kinukuha mo na yung pera. To me, hindi ako lawyer, but we had meetings with legal luminaries in one meeting nung aming syntax with the medical organization. Ang sabi nila, it might violate the Universal Healthcare Law, it might violate the syntax law and the train law because health funds should only be allocated or earmarked for health. It cannot go to other agencies na hindi directly to health. And then, ninanakawan din natin yung mga kababayan natin, particularly mahihirap na wala silang health maintenance organization or savings. And to us, pagka nangyari ito, we will perpetuate right now an error na hindi na natin makokorek kasi magkakaroon siya ng precedent eh. Tataka lang siguro yung ating mga ibang hospitals na for the past 2 years ata or more than 2 years, meron pa silang ganyan na savings, ano? Na ibig sabihin bakit hindi yan pinambayad na lang at nagamit o kaya nagamit talaga ng ating mga ng PhilHealth para sa benefits ng ating mga members. Legal basis niyan ay itong provision na in-insert ng bicameral committee meeting ng House of Representatives and Senate dito sa GAA natin. The General Appropriations Act of 2024. May provision silang nilagay before kasi meron tayo yung appropriated fund o program. Yung programa ng gobyerno na maaaring lamang ma-execute kung may extra fund yung gobyerno. Traditionally, ang regular source ng funding niyan ay kung may bagong taxes na na-implement, kung may bagong revenue na nakolekta yung gobyerno, nilagyan nila ngayon ng bagong source. Ito yung sinasabi nilang savings ng GOCCs. At binigyan nila ng mandato ang DOF na mag-issue ng circular to do that. That's the legal basis of the action of the DOF. From our perspective, it's illegal because what essentially they're doing with this provision is to amend all the charters, all these laws that created the GOCCs. Kasi malinaw sa charter ng PhilHealth at dun sa ating Universal Healthcare Law, malinaw doon na sinasabi na kung pondo ang PhilHealth, kung may reserve fund siya, dalawa lang ang maaaring paggamitan nito. Either palakihin yung scope ng serbisyo ng mga mamayan, yung mga benepisyo na nakukuha natin, o ibaba yung premium ng taong bayan. So, kung ang sinasabi nila ay legal yung ginawa nilang insertion sa GAA, sinasabi nito, ina-amend lahat nitong batas na to. Pati yung iba't ibang charters ng iba't ibang GOCC. And what we are arguing is, this is illegal because essentially that provision is a rider. Diba? Hindi ka pwedeng magkaroon ng ganitong provision sa isang batas na ang nature niya ay appropriation. So that's the first thing that we are raising. It contradicts what you're doing contradicts sa existing laws. That essentially they cannot amend. Tama ba yung ginagawa nila? Mali po. Even on the basis of principle. Kasi ang purpose nga ng Universal Healthcare Law ay palawakin ang coverage at access sa health insurance. At itong subsidy na to na nililipat sa PhilHealth ay para sa premium ng mga marginalized individuals, yung mga indigents na hindi makakapagbayad ng premium, yung ating mga senior citizens, yung mga mahihirap. Ngayon, kung babawiin mo yan, parang sinabi mo na na-enroll na natin lahat ng dapat ma-enroll, which is not true. Because data shows that at the bottom 20% of yung mga poorest household, 1% lang sa kanila yung nagbe-benepisyo sa PhilHealth. We start with that. Oo. So apparently, nung nag-present ang DOF, pinakita nila na even with the premium that we are paying, after nila ibawas yung kanilang operating cost, may lumilitaw na pera na neto itong PhilHealth mula sa premium at meron ding mga subsidy na nanggagaling sa gobyerno na hindi nila fully nagagastos. So itong 89.9 billion pesos na to ay mula sa subsidy ng gobyerno noong 2023, noong 2022 at noong 2021. So ang mandato na yan, yung subsidy na yan ay para gamitin, para ma-enroll ang lahat ng mahihirap nating kababayan sa PhilHealth. So from our perspective, hindi natin yung tinatawag na savings. Tinatawag natin yung indikasyon ng inefficiency
ng PhilHealth for being unable to do kung ano yung mandato nilang dapat gawin. So, ano Gusto tong ko nga 90 rin billion na to? linawin na Yeah. hindi siya discretionary fund just because it's a subsidy that came from the government. Kasi yung paglipat ng pondo na yan ay batay din sa batas. Yung ating sin tax law, yung ating train law ay malinaw na sinasabi na a certain percentage of the taxes we collect from sin taxes, from sweetened beverage are specifically earmarked for PhilHealth. So, walang batayan yung sinasabi na dahil subsidy yan ng gobyerno, hindi mo ginastos, pwede nating kuhanin. That's one. Yung pinanggagalingan ng inefficiency ay yung sinasabing datos, binanggit ito ni Dr. Tony Dance, dun sa bottom 20% ng income distribution natin, yung pinaka 20% na mahihirap sa atin, 1% lang sa kanila ang gumagamit at nagbebenepisyo sa PhilHealth. So, ibig sabihin, walang sapat na coverage itong mga kababayan natin. So, dyan pumapasok yung inefficiency ng PhilHealth, yung pag-enroll ng mga mahihirap dito sa programang ito. That's one. The second one is marami rin tayong nadidinig na complaint. Gusto ko nga makuha yung data. Maraming ospital ang hindi nababayaran ng reimbursement nila sa PhilHealth. In fact, may isa akong kausap na kinuwento na may isang ospital na nagsama sa Buanga dahil sa kakahintay ng reimbursement sa PhilHealth. So itong mga tanong na to ay nagsusurveys ngayon, paano kung nagkaroon ng savings kung 1% of the 20% ng mga hirap lamang ang naka-enroll? That's one. Hindi maayos ang reimbursement ng bayad ng mga ospital at mga doktor. In fact, nagsasara na nga ang mga ospital, umaalis na yung mga doktor sa Pilipinas kasi hindi natin nababayaran. So, what is disappointing here is the executive, instead of forcing PhilHealth to become more efficient, to do its mandate to broaden the universal health insurance program at siguraduhin may health protection, lalong-lalo na yung mga kababayan nating mahihirap, kinukuha yung pera para pondohan yung kanilang mga pet projects. So that's yung disappointing dito sa nangyayaring ito.